Welcome to K-Catalog. Level 2 Unit 14 ng textbook, page 160, nasa Culture and Information part na po tayo. Monhwawa Jongbo. So, title ng ating article, 출입국 외국인청 사무소. So, 출입국, ibig sabihin immigration, 외국인청, so ibig sabihin yan, foreigners office. Okay, so basahin ko po, no? 외국인이 국내에서 비자 연장 신청을 하거나 외국인 등록증을 발급받으려면 출입국 외국인청이나 출입국 외국인 사무소에 가야 합니다. So, anong sabi dyan? So, para daw po sa mga foreigners na nandito sa Korea, if gusto po na mag-apply for extension ng visa or maka-receive ng issuance ng ARC, kailangan daw po na magpunta sa Immigration's Office or Foreigners Office. Dito tayo sa second paragraph. 출입국 외국인청과 출입국 외국인 사무소는 전국에 19개소, 출입국 외국인청 6개소, 출입국 외국인 사무소 13개소가 있습니다. So ano po yung sabi? Yung, di ba, dalawa siya, no? Merong Immigration Office and merong Foreigners Office. So, lahat daw po yan, Immigration Office and Foreigners Office, across the country ay may 19 offices lahat-lahat. Tapos, sinabi lang specific, yung Immigration Office ay 6 offices, and yung Foreigners Office naman ay 13 offices. So, yan, nakakalat sa South Korea. 19 lahat. Next. 이곳에서 업무를 보려면 인터넷으로 사전 예약을 하고 방문해야 합니다. Sabi, dito daw sa mga lugar na to, kung ikaw ay may gagawin, so for example, mag-a-apply ka ng ARC or magpapa-extend ka ng visa mo, yan. So, kailangan daw muna ay mag-apply ka or mag-register ka in advance. Okay, magpa-reserve ka, napupunta ka doon para mag-apply. Online, 인터넷으로. And then, saka ka bibisita or pupunta doon directly. 그러나 증명서를 발급받거나 외국인 등록증을 받으러 갈 때는 예약하지 않아도 됩니다. 그러나, however, kung ang gagawin mo naman daw is to receive ng iyong certification or to receive ng iyong ARC, kapag pumunta ka daw doon, kahit hindi ka na mag-reserve in advance. Okay? Kasi ang gagawin mo lang naman is to receive the ID or certificate. Pero kung mag-a-apply ka pa lang, so kailangan in advance apply ka or mag-register ka online. Next, now sa last paragraph, ang sabi, 인터넷 사전 예약 방문 서비스를 이용하려면 먼저 하이코리아에 접속해야 합니다. So, kailangan daw muna na ma-access mo si HiKorea. Yan, yung highkorea.go.kr kung gusto mong gamitin yung service nila for online pre-booking. Okay, so kung magpapareserve ka online, kailangan access ka sa highkorea.go.kr. Okay? So, yan po yung ating article. So, tingnan natin yung question number 1. 언제 출입국 외국인청을 방문해요? So, kailan ka daw bumibisita or nagpupunta sa Immigration Office or Foreigners Office? So, asan po yung sagot natin dyan? Ito siya, no? Kapag gusto mong mag-apply, asan na yon? 비자 연장 하거나 외국인 등록증 발급 받으려면. Yan. So, ito, yung first paragraph natin. Yan po yung sagot sa number 1. Number 2, 출입국 외국인청에 사전 예약을 하려면 어떻게 해야 돼요? So, kung gusto mo daw ng pre-booking, so paano ang gagawin? So, asan yon? Ito. Yung last part. 인터넷 사전 예약을 방문 서비스를 이용하려면 먼저 하이코리아에 접속해야 해요 or 해야 돼요. Now, sa last number 3, 여러분은 어느 출입국 외국인청에 가봤어요? So, anong
immigration office or foreigners office ka daw na try magpunta. Since marami siya, no, 19 siya dito sa Korea. So, saan ka dyan nag-apply? Okay, so kung halimbawa sa Seoul ka nakatira, then sabi mo, 서울에 있는 출입국 외국인 정에 가봤어요. So, ganun lang po yung sagot sa number 3. Now, para po sa ating pronunciation, yung number 1, 외국인 등록증. So, again, no, instead na 등록 or 등록증, naging 등록증. So, matigas po. Okay? Tapos yung real, naging niyen. Next, instead na 여권, naging 여권. So, matigas yung giyok. Naging sanggiyok siya. 신분증, naging 신분증. So, matigas po ulit, no? 상지읒. Okay, so tingnan natin. Number 1, 외국인 등록증을 신청해요. 외국인 등록증을 신청해요. Number 2, 외국인 등록증을 발급받으려면 여권이 필요해요. 여권이 필요해요. Number 3, 신분증은 가져오셨어요? 네, 여기 있어요. 신분증, 신분증. Okay? Na po, 배운 o ihwagin. So, check po tayo ng vocabulary na natutunan natin sa Level 2 Unit 14. 구청, District Office. 주민센터, Community Center. 주소 변경 신고를 하다, to report change of address. 출생 신고를 하다, report of birth. 혼인 신고를 하다, report of marriage. 증명서를 받다, to receive a certificate. 보건소, Public Health Center. 건강검진을 받다, to receive a medical examination or medical check-up. 예방주사를 맞다, to get a vaccination, magpabakuna. 건강진단서를 받다, to receive a health certificate or med certificate. 외국인 등록증, ARC, Alien Registration Card, pwede ding Foreign Registration Card. 영주권, yung green card or permanent residency na ID. 국적, 취득, 귀화. So, ito po is kapag ikaw na ay naging natural na Korean citizen. So, naturalization. Pag ikaw ay nagpapalit ng citizenship. Okay, so from Filipino, naging Korean ka na. Next, 동합 신청서, 신고서. So, ito po yung application form na pinipirmahan or finifill outan natin sa Immigration's Office. So, again, yung sabi po dyan is 신고, to report. Okay, so consolidation po siya, no, para updated yung iyong file or information sa government offices. 외국인 등록. So, ito po yung pag-register ng ikaw as foreigner. Okay, so 등록증 재발급. So, yung ID mo daw, yung ARC mo, is reissuance. Okay, 재발급, reissuance, ano ka ulit, no? Mag-request ka ng another ID. 체류기간 연장, to extend yung stay mo. Okay, so extend ka ng visa or period of stay. 체류 자격 변경, to change yung status of stay. So, papalit ka ng type ng visa. 근무처, again, workplace. 체류지. So, ito naman po is yung place of stay. Okay, or place of residency. And then, buyo, ito po ay kapag ikaw ay nag-grant ng kung anumang visa or na-issuehan ka or ikaw ay, tawag dito, na authorize. Ayan. Next, 유효 기간. So, again, ito po yung expiration date. Gigan date po yan, no? So, expiration ng passport mo, 여권 유효 기간. 사업자 등록번호, so yung registration number for your business. So, 사업자 business, 등록번호, registration number. 서명, ito po yung pangalan, name. In, yung ating pirma. Okay? So, sa mga Korean, instead of pirma, ang meron sila is yung tatak, no? May mga tatak sila. Okay. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.